everyone! Welcome back to another episode of Utang Talk with Ate Ren. Medyo special po yung episode na to because magse-celebrate po tayo ng 200k subscriber milestone. So, lumalaki na yung community natin. At alam nyo guys, yung purpose naman natin dito is financial literacy, debt management, using debt para ma-achieve natin yung ating mga personal goals. Hindi yung basta-basta na lang tayo umuutang. For today's video, intindihin natin kung ano yung role ni CIC. Alam nyo guys, yung CIC na term or Credit Information Corporation, isa sa mga pinaka-misused na term ng mga pasaway ng mga OLA collectors. Akalain mo gagamitin yung pangalan ni CIC as pananakot. There may be some truth to it, pero nakakasad kasi kahit na yung mga online loan platform na hindi nga nakalista as a submitting entity dun sa CIC, pas ng loob nila gamitin si CIC sa kanilang mga pananakot ng mga text at mga calls. Sasabihin pa nila, hindi ka na makakautang, mabablacklist ka. So, alamin mo nyo guys, through this video, kung talaga bang, ano ba yung totoo? Ano ba yung role ni CIC? Sino-sino ba yung nagsasubmit sa CIC ng information natin as borrowers? So, if you want to know more, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe kayo guys because dito sa channel, nagdi-discuss po tayo ng mga online loan platforms. Kasi yung goal naman natin is to have right expectations and to understand kung ano ba yung meron or associated sa utang-utang na yan. Although hindi naman natin talaga maiiwasan na umutang at magkakaroon ng hardships along the way. Pero yung importante is alam natin kung ano yung totoo, ano yung sabi-sabi lang, at kung ano yung hindi realistic. Realistic expectations guys, because yung goal ko is maintindihan nyo that we should use debt as a tool, not a downfall, para ma-achieve natin yung ating mga personal goals. And that is why meron po tayong tinatawag na Credit Information Corporation. Dapat ba siyang katakutan? Ano ba yung meron? Ano ba yung impact nito or role nito sa ating buhay? Kasi utang is life, guys. This video is not sponsored by any loan company. It's based on my personal experience. Kung meron ako nakalimutan banggitin, please feel free to put it in the comment section below. And guys, meron tayong pa-GCash giveaway. Watch till the end. Magsha-shoutout lang ako sa ating community members. Thank you so much for continuously supporting this channel. Shoutout kay Remilyn Bisana for this week. Napaka-active po niya. Ang dami po niyang comments sa channel. Day and Night Life 8340. New subscriber, Ate Red. Pa-shoutout po. God bless. Tita Let Vlog. Shoutout Ate Red from Bayugan. Happy ako. Approve ako sa Atomic. Sana all. May cash din po ako na 20k sa Atomy. Big help po talaga siya. Hill Lucky Delante 0811. I think 300 to 500 something pa lang yung subscriber mo noon. Kasama na ako doon. Di ko na nga maalala sa tagal na. Shout out sa'yo for always being here. Thank you so much for all the supporters sa channel na to. Alam niyo naman ko yung ano yung goal ko. Kaya today, focus tayo sa CIC. Kasi diba, actually guys, nung nalaman ko about CIC, dun ko na-realize na may pag-asa pala akong ma-achieve yung other goals. Kasi CIC is Credit Information Corporation. It's a company na put together para mag-collect ng ating information as borrowers. Hindi po siya directly na nagko-communicate sa mga borrowers or sa ating individuals. CIC only communicates or works directly with two groups. Ito yung accessing entity and submitting entity. Makikita mo po yung list ng mga submitting entities tapos mga accessing entities doon sa website mismo ni CIC. So let's go first to submitting entities. Ito mga submitting entities, ito po yung mga online lending companies, financing companies, lending institutions na nagsasubmit ang information natin as borrowers. Basically, kung naging good payer ba tayo, naging delinquent ba tayo, hindi ba tayo nakabayad for a long time, all legit. By legit, I mean all companies, lending companies, nagpapautang OLA, na rehistrado sa SEC are required to be submitting entities. So, pag legit yung OLA, expect talaga kayo na yung information nyo as a borrower, mafo-forward doon. CIC, magko-collect lang po siya ng information, remember. Now, meron din tayong mga accessing entities. Yung mga accessing entities, meron po silang additional requirements. Hindi lahat ng submitting entities are accessing entities. Kasi para maging accessing entity, may additional requirements po yan.
Now, yung mga accessing entities, ito naman yung directly nakikita nila yung ating information. So, alam nila kung creditworthy ba tayo or hindi. Or meron ding mga special accessing entities, for example, credit bureaus like TransUnion, CIBI. They are considered as special accessing entities. Sila po yung nagpe-prepare ng credit report or nagka-calculate ng ating credit score. At itong credit report na to, tsaka credit score na to, yun yung pagbabasihan ng ibang mga lending company mag-decide kung karapat-dapat ba tayong pautangin or hindi. Kung dapat ba tayong pagkatiwalaan sa utang. Kung tayo po ay naging delinquent or hindi po tayo nakabayad sa ating utang, malalaman po yan ng ibang mga lending companies because meron po tayong company na nagko-collect ng ating data. Hindi man tayo makulong ng dahil sa utang, iba sa atin natatakot na baka ma-home visit. Pero hindi naman home visit yung dapat natin katakutan eh. Yung dapat natin katakutan is yung anong magre-reflect sa ating credit report. Kasi kahit na hindi na tayo singilin, hindi na tayo puntahan ng isang lending company, baka finorward naman yung ating information sa CIC. And because of that, maaapektuhan yung ating credit history, kaya mahihirapan po tayo na umutang sa ibang lending company. I really hope na now naiintindihan nyo na yung role na CIC at huwag kayong basta-basta maniwala sa mga pananakot na ginagawa ng ibang mga lending companies kasi sinasabi nila na lagot ka sa CIC, wala naman si CIC gagawing masama sa'yo in case magtatanggap lang siya ng report. Whether nakabayad ka man o hindi, wala. I-accept lang niya yung report. Hindi ka naman ni CIC pupuntahan or ipapadukot sa pulis dahil hindi ka nakabayad. Magko-collect lang siya ng report. Yung sinasabi naman nilang blacklist, medyo OA lang yung pagkakagamit ng term. Since tama siya, mabablacklist ka sa company kung saan hindi ka nakabayad, but that does not necessarily mean na talagang hindi ka na makakautang. Kasi kahit na may bad credit history ka, pwede ka namang lumapit sa ibang mga loan platforms na pautang. Although, kung talagang hindi maganda yung credit history mo and you're trying to build up good credit history, tiis ka muna sa mga lending companies na medyo mataas yung interest. Pero for as long as submitting entities sila sa CIC na kung naging good payer ka, nare-repair mo yung credit history mo, napapaangat mo yung credit score mo, eventually magiging approve ka rin sa mga magagandang mga loan companies. And dati guys, as in, nakakalungkot na home credit lang po talaga ako. Doon lang ako sa home credit, pwedeng lumapit and nilunok ko talaga ang taas ng interest ng home credit. Nahihirapan pa nga ako sa pag-apply pero at least na-approve ako. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-credit card, hindi ako pwedeng sa ibang mga financing because of a bad credit history. Don't worry kasi in case mabayaran mo, late man o hindi, pero nabayaran mo at may proof ka na bayaran mo, after 3 years, parang mawawala po yan. Or mapapatungan ng good mong record. Although hindi ko naman sinasabi na maging perfect tayo kasi sa buhay ng tao, syempre, nakaka-encounter din tayo ng challenges. Pero, at least now, pero yung importante, iintindihan po natin to kasi with proper knowledge, nakakapag-plan tayo kung ano yung ating next steps. So, may ibang mga pasaway ng mga OLA na yung paggamit ng CIC na term is hindi po tama. So, pag nakatanggap kayo ng text, for example, sa isang OLA, tapos sasabihin na isusumbong ka daw sa CIC dahil hindi ka nakabayad, huwag ka matakot kasi they're just gonna forward your info. Bago kayo guys manervyos, tingnan nyo kung yung online loan platform na yan ay kabilang doon sa list of submitting entities sa CIC. Although, hindi ko naman sinasabi, nakalimutan nyo na lang yung utang nyo, but please do not subject yourself to further stress para hindi sumakit yung ulo nyo. So, enough about that. Now, let's go to my giveaway. That I'm using giveaways as a means to celebrate an important milestone sa channel, such as this, 200k subscribers na tayo. And I don't use giveaways as a means na para i-bloat ko lang yung subscriber count. Importante sa akin is people who really care about debt management, right expectations sa mga OLA, and learning something from this channel. With that being said, this giveaway is open to everyone. Wala kayong special na gagawin. And this giveaway is not sponsored. This is my own initiative. Kasi 200k subscribers na tayo. So it's open to everyone. Just comment below para malaman ko na napanood yung video, of course. Pipili po ako ng 5 random winners
na mananalo ng 1K na pa GCash. It's open to everyone, kahit sino pwedeng sumali. Pero guys, huwag niyong spam yung comment section. One comment is enough. Winners will be selected randomly. Isa lang yung hihilingin ko sa inyo guys. Just be sure na pag pinuntahan ko po yung About Me page nyo sa YouTube, makikita ko po yung email address nyo. And one final reminder guys, hindi po ako nagsisend ng friend request. Hindi po ako nagme-message sa Facebook. Wala po akong PM, wala akong DM. If ever mag-contact man ako, I'm not going to ask for any information aside from any sort of identification lang just so I know na totoong tao yung padadalhan ko. Pero hindi po ako hihingi ng anything from you guys. Iwas po tayo scam. So, 5 winners ng 1K pa GCash, comment lang po below so I know na napanood niyo yung video na to. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. And that's all for today. See you next time. Bye!